Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagayatayan ng panahon ngayong araw ng Biyernes, 28 August 2026 at para sa mga susunod na mga araw. Sa kasalukuyan, ang ating binabantayan na low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layo ng 720 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. Ang nasabing low pressure area ay hindi inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo lalo na sa darating na weekends. Sa ngayon ay nasa tamtamang tsansa ito na maging isang ganap na bagyo. Ang magiging pagkilos nito ay inaasahang tatahak ito patungo dito sa bahagi ng Taiwan. At kapag nga ito ay nag-develop, ito ay papangalanan nating Pilandok. Samantala, yung southwest monsoon o yung ating hanging habagat ang patuloy na makakaapekto dito sa bahagi ng Luzon at ganoon na rin sa Visayas. Para nga sa ating general area forecast, asahan natin na makakaranas ng monsoon rains ang Zambales at Bataan. Samantala, sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique ay makakaranas naman ng mga occasional rains. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, ganun na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan naman natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang buong Mindanao ay aasahan naman natin na magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating flight level wind chart dito sa may bahagi ng 2,500 feet at dito sa 5,000 feet, patuloy na magiging dominante ang malalakas na hangin galing southwest. Samantala sa 10,000 feet, makakaranas naman tayo ng mga hangin na nagmumula sa west-northwest to west-southwest. Dito naman sa 18,000 feet, asahan natin na dito sa extreme northern Luzon hanggang dito sa may bahagi ng southern Luzon, asahan natin ang mga northwesterly winds. Samantala westerly winds naman ang ating mararanasan dito naman sa may bahagi ng Palawan at dito sa may bahagi ng Visayas. Dito naman sa bahagi naman ng Mindanao, asahan naman natin ang mga variable winds. Para sa impact nito sa flight operations dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, ganun na rin sa buong Visayas, asahan pa rin natin yung moist southwesterly flow ng mga pagdala ng mga kolapan at mga gusty surface winds. Yung impact nito sa rotary, posible nitong ma-reduce yung ating visibility at mga gusty winds, mga pag-limit ng ating mga VFR at mga low-level operations. But helipads may also increase operational hazards. Samantala sa rotary naman, asahan naman natin yung mga low ceilings, turbulence at mga wet runway conditions na posibleng makapagresulta ng mga flight delays, cancellations or diversions to alternate airfields. Samantala sa Mindanao, asahan pa rin natin yung afternoon convective development na posibleng mapag-produce ng mga gust fronts at mga heavy rainfalls. Sa impact nito sa rotary, downburst strong wind gusts at mga reduced visibility ay posibleng mapag-pose ng mga significant hazard sa ating flying operations. Iwasan natin ang mga cumulonimbus activities. Samantala sa fixed wing naman, asahan pa rin natin yung mga severe turbulence at mga wind shear during arrival and take-off phases. Aircraft may experience delays or requires diversions to alternate airfields. Ang haring araw ay sumikat kaninang 05:44 at yan naman ay lulubog mamayang 6:11 p.m. Para naman sa ating moon illumination, 100%. At para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr., PAF GSC. Ako po sa Staff Sergeant Salsip Weathers, Philippine Air Force, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muling magandang umaga, Pilipinas.